Kabanata 941. Bagamat kaaya-aya pakinggan ang boses, ang masasakit na salita ay nagpang-inig sa mga tao. Humph! Sa itaas ng ere, bahagyang nagbago ang mukha ni Zephyr. Lalong lumakas ang pagpatay kay Miaoyu. Kailangan niyang patayin ang babaeng ito. Ha ha ha! Zephyr, ang lakas ng loob mong maging pabaya sa oras na ito. Bigla na lang, isang matalim na liwanag ang lumitaw sa harap ni Zephyr sa oras na ito. Sa sumunod na sandali, isang daloy ng enerhiya ang gumalaw at lumunok, na siyang hamarang sa lahat ng landas ni Zephyr. Mapunta ka sa impyerno. Kamay na nakakabasag ng langit. Si Yun Tianjing, na nasa isang panig, ay nakahanap din ng pagkakataong makipagtulungan kay Tian Guzi. Sa isang pagkumpas ng kanyang kamay, hindi mabilang na mga anino ng palad, na parang mga bituin sa buong kalangitan, ang agad na palm unit sa isang panig. Kasunod ng pag-atake ng dalawa, ang iba pang mga eksperto sa paligid ni Zephyr ay nagpasiklab din ng isang mabangis na alon na pumuno sa kalangitan. Nagtataglay sila ng walang katapusang banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng pagkumpas ng kanilang mga kamay. Boom! Dahil sa isang napakalakas na atake, naagaw ang atensyon ni Zephyr kay Bao Jiuyan at agad na napalipad. Hahaha, mga senior brothers, pagkakataon na natin para supulan ang dalawang bastos na to. Nang makitang nataman si Zephyr, biglang bumalatay sa mukha ni Miaoyu ang pananabik at sinigawan niya ang mga disipulo sa paligid niya. Patayin! Malinaw na nakita ng iba pang miyembro ng grupo na nag-aalala si Zephyr para kina Bao Jiuyan at Bai Wulang. May malungkot na ngiti sa kanilang mga mukha, ikinumpas nila ang kanilang tunay na enerhiya at ipinakita ang kanilang kakaibang kakayahan, at sumugod papunta sa kanila. Boom! Nang malapit na silang magsimula ng kanilang paglalakbay, isang nakakagulat na sinag ng Diyos ang mabilis na lumipad. Sumabog ng malakas ang lupa. Isang grupo ng mga walang hiya, sino ang maglalakas loob na hawakan ang kaibigan ko? Biglang may narinig na galit na sigaw mula sa malayo. Ang grupo ng mga tao, na gumagalaw na parang mga dragon at tigre, ay sumugod sa direksyong ito ng may masiglang mga hakbang. Sa harap ni Bao Jiuyan at Bai Wulang, isang sibat ang matapang na tumutusok sa lupa at lumitaw dito. Ito ay nanginginig na may walang katapusang karahasan at hangering pumatay. Sus Mariosep, si Jin Zonshan iyan ng palasyo ng mga Diyos pakikipaglaban. Mayroon ding disipulo ng Divine Armor Sect. Ang puppet armor ay napakaganda. Paano ito naging ganito kakilakilabot? Mukhang siya yung abnormal na batang babae na nagngangalang Yan Xiaoro. Hindi ba't napakaraming tao sa Zephyr ang nakakakilala sa kanya? Oo, buti na lang at hindi niya tayo kaaway. Sa dami ng makapangyarihang tao, kung magiging kaaway tayo, mapapahamak tayo. Habang pinag-uusapan ng karamihan, mabilis na sumugod si Jin Zonshan, binunot ang nanginginig na sibat sa lupa, at lumipad ng may kahanga-hangang paraan. Sa oras na ito, sa tulong ng lahat, ang sitwasyon sa pagitan ni Bao Jiuyan at Bai Wulang ay ganap na nagbago. Hindi lamang iyon, kundi pati na rin sina Miaoyu at ang iba pa ay natalo at umatras. Boom! Sa itaas ng kawalan. Biglang hiniwa ng kamao ni Zephyr ang kawalan. Sa oras na ito, nang makita ang kaligtasan ni Bai Wulang, wala nang anumang alalahanin si Zephyr. Ang kanyang momentum ay parang bahaghari, at patuloy siyang nagsasalita. Magwala ka. Isang suntok ang dumating. Sa isang iglap, tila nawasak ang buong espasyo. Walang katapusang marka ng kamao ang bomb alot sa espasyo at naipon sa gitna ng kamao. Kasabay ng isang kislap ng kinang at isang maliwanag na sinag ng Diyos, ang isang eksperto sa tapat ni Zephyr ay direktang nadurog ng suntok na ito at dumura ng dugo. Sa sumunod na sandali, nabasag ang kanyang mga panloob na organo at siya ay namatay. Sus Mariosep! Kailangan kong supulan si Zephyr. Kung simpleng sovereign scepter lang naman yan, sandali ko lang itatanong yan. Pero, si Zephyr pala ay may lokasyon ng maraming portal. Sa kasong ito, kung makikipagtulungan siya sa The Academies tulad ng Divine Armor Sect, Fighting God Palace, Precious Weapon Sect, at Heaven and Earth Sword Sect, tiyak na mapapasa kanila ang mga benepisyo. Ito ay magiging isang malaking banta sa ating bundok Shuangkong. Kabanata 942.
Nagbago ang mukha ni Tranguzi, at biglang nanlamig ang kanyang mga mata. Patayin. Isang parang pagpatay ang lumabas sa kanyang katawan. Sa oras na ito, halata na nakapag-activate na si Tian Guzi ng hindi mabilang na mga killing S para sa mapa ng portal kay Zephyr. Ugong. Talim na magnetiko. Nagdikit ang kanyang dalawang kamay. Sa isang iglap, paulit-ulit na umalangaw sa kalangitan ang kulog at kidlat. Para bang niyanig ng malakas ang mundo. Isang napakalinaw na liwanag ang lumitaw sa kanyang mga kamay. Buzz. Kasunod ng mga alon ng mga tunog ng pagpunit, ang liwanag ay biglang sumiklab at gumalaw, nag-transform sa 100 metrong haba ng talam. Saan man umabot ang mahabang talam, mayroong rumaragas ang alon. Kahit sa lupa, malinaw na nararamdaman ng lahat kung gaano kalakas ang enerhiyang iyon. Para bang may mga alon ng siksik na enerhiya na kayang kumapit sa lahat ng bagay, at maging ang kanilang mga kaluluwa ay nanginginig. Susmariosep, ito ang Magnetic Divine Art. Susmariosep, malamang ay na-evolve na ni Tian Guzi ang Magnetic Divine Art na ito sa isang kahanga-hangang antas. Pigilan. Ang mahabang talim ay nakatutok sa katawan ni Zephyr. Sa harap ng 100 metrong haba ng talim na ito, hindi napigilan ni Zephyr ang magbago ng marahas. Sa ilalim ng ganoong aura, kahit siya ay hindi masisiguro na masasaktan siya nito nang hindi nasasaktan. Nililinang ng mga tao sa bundok Shuangkong na ito ang puwersang magnetiko. Ang puwersang magnetiko ay hindi umiiral sa pagitan ng 5 elemento, at mas naiiba pa ito sa lahat ng uri ng enerhiya. Napakahirap itong basagin. Nang maramdaman ang puwersa ng pagkapunit na nagmumula sa kabilang panig, kumunot ang noo ni Zephyr, at mabilis ding tumakbo ang flash shining. Napakabilis ni Zephyr. Pigilan mo siya. Malinaw na naunawaan ni Tian Guzi ang nasa isip ni Zephyr at sumigaw ng malakas sa mga taong nakapaligid sa kanya. Kasabay nito, iminuwestro niya gamit ang dalawang kamay at mabilis na kinontrol ang magnetic blade para lumapit kay Zephyr. Mapunta ka sa impyerno, Zephyr. Si Yun Tianjing, na natalo ni Zephyr, ay galit na umungal. Siya ang unang nag-react. Kumulo ang enerhiya sa kanyang katawan at biglang nanginag ang kanyang mga braso. Lumitaw ang dalawang dragon na may enerhiya. Si Yun Tianjing, isang aga spiritual martial body, ay isang eksperto at ang kanyang lakas ay hindi mas mahina kaysa sa isang ordinaryong disipulo sa antas ng hari. Kahit na nawala na niya ang sovereign scepter, ang kanyang lakas ay hindi pa rin mahina. Gamulong ang dalawang mabangis na dragon at agad na sumugod kay Zephyr. Mga mata ng purgatorio. Biglang tumirik ang mga mata ni Zephyr Khan kay Yinsheng, at ang Eye of Purgatory ay biglang inilunsad. Buzz. Sa sumunod na sandali, nanginag ng malakas ang kaluluwa ni Yun Tianjing na para bang dumanas siya ng walang katapusang paghihirap. Isang malungkot na sigaw ang pinakawalan niya. Mawala. Kumilos siya sa malapitang labanan at ipinakita ang kanyang flash shining ng sukdulan. Ang kanyang buong katawan ay parang enerhiya ng liwanag. Sa malapitang labanan, ang lakas ng kanyang pisikal na katawan ay lubos na naipapakita. Bang! Ang tatlong anino ng kamao ay mabigat na tumama sa katawan ni Yun Tianjing. Isang nakakabasag na tunog ng buto ang lumabas matapos ang nakakagulat na pagsabog. Buzz! Sa sumunod na sandali, sa gulat ng mga mata ng lahat, ang isa sa mga braso ni Yun Tianjing ay tinamaan ng malakas ni Zephyr, nabali at lumipad palayo. Paano? Paano niya nagawang gawin ito? Nang makita ang labanan sa kawalan, nablangko ang isip ng lahat at wala silang oras para mag-react. Bang! Nang sip-a ni Zephyr si Yun Tianjing ay sakalang nagkaroon ng reaksyon ang lahat. Sa sandaling ito, biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Tian Guzi. Si Yun Tianjing ay nakababatang kapatid ni Yun Tianteng, ngunit nakaranas siya ng matinding dagok sa kanyang tabi. Hindi niya maiwasang managot dito. Kabanata 943. Mamatay. Kumikislap ang kanyang mga mata. Agad niyang ginamit ang Eyes of Purgatory at tinakpan ang paligid. Saan man siya magpunta, ang nakakatakot na kapangyarihan ng mga mata ng purgatorio ay lubos na naipakita. Maraming kaluluwa ng mga eksperto ang nanginginig at ang dugo ay bumulwak mula sa kanilang mga bibig. Matapos malampasan ang depensa ng lahat, naiwasan din ng figure ni Zephyr ang magnetic blade ng sandaling iyon.
Zephyr. Ang lakas ng loob mong gawin to. Nang makita niyang nahuhuli si Yon Tianjing, nakahinga ng maluwag si Tian Guzi. Gayunpaman, nang tingnan niya ang kawalan, siya na lamang ang natitira upang lumaban kay Zephyr, hindi niya maiwasang magpakawalan ng isang matinding ungol. Magsasalita na sana si Zephyr, pero biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Flash shining. Mabilis siyang umiwas na parang multo. Well. Ang banal na aparisyon, multo na may latigo ay naging isang matigas na sibat, at mabilis na humarurot. Kahit na nakaiwas si Zephyr, nag-iwan pa rin ito ng madugong marka sa kanyang pisngi. Kakaiba ang dating ng isang lalaki na para bang pinupunit niya ang kawalan. Ang latigo na may puting buto sa kanyang kamay ay walang iba kundi si Liu Yi. Isa pang eksperto. Si Liu Yi ang hari ng puting buto. Ilang tao ang nasaktan ni Zephyr. Tama. Mukhang napakaraming eksperto ang nasaktan ng lalaking ito. Nang makita nilang lumitaw si Liu Yi sa ere, maging si Jin Zonshan at ang iba pa ay lubhang nagbago ang ekspresyon ng kanilang mga mata. May mapa sa Zephyr, na nagtatala ng maraming pinto ng portal. Sa oras na ito, sumigaw si Miao Yu, natatakot na sana'y hindi magulo ang mundo. Pagkasabi niya noon, biglang nagbago ang mga mukha ni na Bao Jibian at Bai Wulang. Bang! Ano? Paano ito posible? Yung mapa, mayroon ba talaga itong bagay na ito ang lalaking ito? Sandaling nagiba ang ekspresyon ng mga nakapalibot na eksperto. Hindi lang iyon, mabilis na kumalat ang malalakas na aura mula sa paligid. Sila ay ilang mga eksperto na nakatago sa dilim. Hindi nagkukulang ng mga disipulo sa antas ng hari sa mga tunay na eksperto. Sa harap ng sigaw ni Miao Yu, sa sandaling ito, maging ang mga disipulo sa antas ng hari ay natukso. Naitala na ang mapa ng mga portal, at hindi mabilang na mga eksperto ang nag-aalab na sa pananabik. Dumagundong. Ang isa pang eksperto ay lumitaw. Isa itong eksperto na may walang hanggang malamig na focus. Nakasuot siya ng asol na kasuotang pandigma, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, mayroong walang katapusang hamog na nagyelo. Sa kanyang kamay, mayroong isang asol na korona na kumikinang na parang hamog na nagyelo sa kanyang ulo. Ito ang hari ng yelo, ang lalaking ito ang hari ng yelo sa mga disipulong nasa antas ng hari. Sa pagkakataong ito, lumitaw na rin ang hari ng yelo. Si Tian Guzi, si Haring Liu Yi ng puting buto, at ang bagong hari ng yelo. Sila ang mga disipulo ng mga pambihirang eksperto. Zephyr. Sa wakas ay nahanap na kita. Sa oras na ito, may isa pang malamig na boses na may walang katapusang pagpatay, na umaalog sa langit at lupa at sa kalangitan. Si Young Master True Dragon po iyon mula sa Little Dragon King Manor. 4 na eksperto. 4 sa kanila ang lumitaw. Sa oras na ito, maging si Jin Zonshan at ang iba pa ay mukhang seryoso. Lampas na ito sa kanilang saklaw ng pag-atake. Sa kanila, halos lahat sila ay may lakas ng isang hari. Walang silbi ang makipaglaban sa isang disipulong nasa antas ng hari. Mga bastos, isang grupo ng mga bastos. Masyado na itong pambubuli. Nagmura si Jin Zonshan. Kabanata 944. Oo, ito ay nambubuli. Bagamat hindi pa naaabot ni Tian Guzi at ng batang Panginoon ng Little Dragon King Manor ang antas hari, matagal nang kumalat ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban, at ang kanilang tunay na lakas ay hindi mas mababa kaysa sa antas hari. Katumbas ito ng 4 na eksperto sa antas ng hari na lumaban kay Zephyr. Isa nga itong pambubuli. Bago pa man makaagaw ng atensyon ang sinuman, isang figure ang dahan-daang lumitaw. Kumislap ang kanyang figure at tila kaisa siya ng mundo, perpektong sama-sama sa nakapalibot na espasyo. Kahit na nakatayo siya sa tabi ng iba, kakaiba na walang sino man ang makapagbibigay ng atensyon sa kanya. Malamig na tinitigan ng lalaki ang lahat ng narito nang walang imak. Sa oras na ito, hindi gaanong maganda ang mukha ni Tian Guzi. Sila lang ni Miao Yu ang nakakaalam tungkol sa orihinal na mapa ng kalawakan, kaya nagplano siyang maghanap ng paraan para makuha ang mapa. Sa ganitong paraan, ang lahat ng benepisyo ay kanya. Sa ngayon, ang aura ng bawat ekspertong dumating ay hindi mas mababa sa kanya. Kahit ang Ice King at White Bone King ay mas mataas ang ranggo kaysa sa antas ng hari.
Kung ganoon, imposibleng makuha niya ang lahat ng benepisyo. Habang iniisip ito, hindi maiwasan ni Tian Guzi na mapatingin sa kawalan. Doon, itinoon niya ang kanyang pansin sa isang maliit na figure. Si Miao Yu iyon. Sa oras na ito, naramdaman ni Miao Yu ang galit sa mga mata ni Tian Guzi, at ang kanyang magandang mukha ay biglang namutla. Hindi siya hanggal, kaya natural niyang alam na ang katotohanang pinakawalan niya si Zephyr gamit ang isang mapa ay some iris sa plano ni Tian Guzi. Sus Mariosep, kung hindi lang dahil sa proteksyon ng kapatid mo, baka napatay na kita gamit ang isang palad ko. Malamig na naisip ni Tian Guzi. Gayunpaman, agad niyang itinoon ang kanyang atensyon kay Zephyr na nasa harap niya. Ano man ang mangyari, kailangan niyang bawasan ang pagkatalo sa pagkakataong ito. Zephyr, ibigay mo ang mapa. Hindi ko kayang iligtas ang buhay mo. Malamig na sabi ng isa sa kanila. Malamig ang ekspresyon ng mukha ng taong nagsalita, at ang kanyang figure ay parang multo. Ang mahaba at puting latigo na hawak niya ay tila nagtataglay ng katalinuhan habang patuloy itong naglalabas ng mga tunog ng pagkalabog sa hangin. Ito ay ang hari ng puting buto, si Liu Yi. Ikaw. Kung talagang may kakayahan ka, bakit ka nakatayo rito at nakikipag-usap sa akin ng walang kabuluhan? Malamig na sabi ni Zephyr. Pagkasabi niya ng mga salitang ito, agad na naging napakapangit ng ekspresyon ni Liu Yi. Noon, pinalipad siya ni Zephyr. Masasabing nakaranas siya ng matinding kahihiyan sa buhay niya. Bagamat sa kanyang palagay, ang pagpapalipad ni Zephyr ay swerte lamang ni Zephyr, ngunit ngayong muli siyang nainsulto ni Zephyr, labis siyang nagalit kaya't nanginginig ang buong katawan niya. Maghintay ka lang. Balatan kita ng buhay maya-maya. Ang aura ni Whitebone King Liu Yi ay ganap na naipakita sa kanyang mababangges na mata, at ang baliw na pagpatay sa loob nito ay napakalinaw. Ibigay mo ang mapa at iingatan kita. Isang malamig na boses ang lumabas. Ang tinig ay parang malamig na hanging pangtaglamig. Habang lumalabas ito, nagsimulang lumamig ang buong lugar. Ang taong ito ay may gwapong mukha. Ang kanyang balat ay kasing puti ng nyebe, ngunit mayroon itong kakaibang maitim na puting kulay. Ang malamig na aura na nagmumula sa kanyang katawan ay parang sa hari ng yelo. Sa itaas ng ulo ng kabilang panig, ang asul na korona ay patuloy na naglalabas ng nagbabantang malamig na aura. Malinaw na hindi ito isang simpleng korona. Ang mga sinaunang simbolo ay nagsama-sama ng may dakilang kamahalan, na malinaw na isang mahiwagang sandata upang palakasin ang kapangyarihan. Kabanata 945. Habang nakatingin sa Ice King na ito, bahagyang kumunot ang noo ni Zephyr. Ang hari ng yelo ay isang bihasang disipulo sa antas ng hari. Hindi tulad ng hari ng itim na kalasag at ng hari ng puting buto na kanyang natalo, ang lakas ng kabilang panig ay sapat na upang mapabilang sa nangungunang tatlo kahit sa mga disipulo sa antas ng hari. Masasabing siya ang nangungunang figure sa mga disipulong nasa antas ng hari. Bukod pa rito, ang nagyayelong aura ng taong ito ay dulot ng kanyang ancient draconic bloodline. Mayroon siyang isang napakabihirang ancient bloodline na ang Frost bloodline. Ito ay isang sangay ng likas na ari-arian ng tubig. Kapag ginamit ito, para itong natatakpan ng malamig na taglamig, at ang kapangyarihan nito ay napakalakas kaya hindi ito maaaring maliitin. Lahat, ano pang hinihintay ninyo? Pagkatapos ninyong mapatay ang batang ito, pag-uusapan natin kung paano hahatiin ang mapa sa kanyang katawan. Dapat ninyong malaman na ang nakababatang ito ay napakatuso. Kung patuloy natin siyang hihilahin pababa, malamang na makakatakas siya. Sa pagkakataong ito, muling nagsalita si Tian Guzi. Sabay na tayo. Malinaw na sinuportahan din ni Whitebone King ang pananaw na ito at malamig na sinabi. Sang-ayon ako, dapat siyang mamatay. Ang tunay na Dragon Master ng manor ng Little Dragon King ay nagpamalas ng isang baliw na pagpatay gamit ang kanyang malaahas na mga mata. Ang kanyang aura ay nakatutok kay Zephyr na parang mayroon siyang hindi mapagkakasundong alitan kay Zephyr. Ang lalaking ito ay mula sa Little Dragon King Manor, at siya ang nakatatandang kapatid. Mukhang nahulaan at alam pa niya ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang nakababatang kapatid. Habang nakatingin kay Young Master True Dragon, ang mga mata ni Zephyr ay puno ng mahiwagang mga alon.
Nagsimula na siyang magmuni-muni sa kanyang puso. Boom! Sa pagpili ng apat na disipulong nasa antas hari, ang kapaligiran sa kalangitan ay agad na umabot sa tugatog nito. Sa isang iglap, nagsimulang kumulo ang walang katapusang enerhiya. Dahil si Zephyr ang nasa sentro, silang apat ay bumuo ng isang formulasyon at perpektong napalibutan si Zephyr. Gayunpaman, sa ilalim ng nakakatakot na kapangyarihan, ang espasyo kung saan naroon si Zephyr ay natakpan ng nakakagulat na kapangyarihan na parang mga batong walang galaw at hindi makagalaw. Patayin. May umuungal. Biglang yumanig ang langit. Binaligtad ang langit at lupa, walang batas. Lumaban ka. Nang sumunod na sandali, umungal ang tatlo pa at ipinakita ang kanilang aura na parang nasa antas ng hari. Ang aura pa lang ni Zephyr ay sapat na para handgan siya ng lahat. Umuungol. Isang galit na dagandong ang sumabog. Ang boses ay nagmula kay Zephyr. Ang makapangyarihang enerhiya ay pambihira. Maging ang apat na eksperto ay hindi maiwasang magbago ang kanilang mga mukha. Hindi nila inaasahan na magpapakita si Zephyr ng ganito kalakas na kapangyarihan. Boom! Isang guhit ng hamog na nagyelo ang biglang lumabas na parang isang malademonyong ilog. Isang dragon at isang ahas ang humahampas sa lahat ng direksyon, naglalabas ng mga alon ng masamang enerhiya. Isang mahabang talon na may walang hanggang magnetikong kapangyarihan ang tumama sa leeg ni Zephyr. Ang ungol ni Dragon ay parang isang tunay na dragon, malademonyo at sumusuway sa langit. Sa itaas ng kalangitan, halos kumukulo na ito. Sabay-sabay na sumalakay ang apat upang patayin si Zephyr. Ang kanilang anggulo at lakas ay malinaw na hindi nagbigay kay Zephyr ng oras upang makatakas. Sa pagkakataong ito, si Zephyr ay talagang mapapahamak. Ang mahabang ungol kanina lang ay talagang natakot ako. Akala ko talaga lalaban ang lalaking ito. Tama. Nakakalungkot na kahit na si Zephyr ay walang kapantay ang talento at kaakit-akit, kailangan pa rin nilang mamatay sa ilalim ng pagkubkob ng apat na eksperto. Malaking pabor na ang maatik ng apat na eksperto. Kung gusto mo pa ring manalo, imposible. Gayunpaman, sa sandaling ito, biglang lumitaw ang mga alon sa kawalan. Isang bugzo ng malakas na hangin, na parang kislap ng apoy, ang biglang umihip.